Ang buhol-buhol na dali ng trapiko ay madalas na rin mag-imitya ng road rage sa kalsada. Sakaling may maghamon sa inyo, imbis na uminit ang ulo, itabi ang inyong sasakyan at humingi ng tulong sa otoridad. Siguraduhin din na nakalak ang inyong pinto at bintana ng inyong sasakyan. Sa Antipolo City, dalawang lalaki na akto ang nagsusuntukan. Ayon sa uploader ng video, git-gitan daw sa trapiko naging dahilan ng bangayan ng dalawang tricycle driver. Imbis na awatin, binubuyo pa raw ng mga tao sa lugar ang dalawa. Hoy, tama na yan! Hoy, hoy, hoy! Ilang sandali pa, umalis na rin sila matapos may umawat sa dalawa. Ayon sa ina ng lalaking nakasuot na itim na jacket, ang lalaki raw na nakaputing damit ang sumugod sa kanyang anak. Bumusina raw kasi ang anak niya para makadaan. Pero bumaba ang isang driver at sinuntok ang anak niya. Maratiling bukas ang alisto sa panig ng nakaalitang tricycle driver. Ay sa eksperto, may tuturing na dahilan ng mga road rage ang mainit na panahon at maging ang masikip na daloy ng trapiko. Yung mga traffic, yung mga init ng panahon, yung pagkainip, minsan feeling mo mahuhuli ka na sa gusto mong puntahan, lahat ito nakakadagdag sa galit or sa temper ng mga tao. Kapag tayo nasa kalsada, importante na kalmado tayo kasi konting galaw na hindi natin nagustuhan, baka lalong mag-init ang ating ulo. Ayon naman kay Dr. Terry Arias Jr., isang forensic psychologist, ang pagiging agresibo ng isang tao ay may iba't ibang level. So, ang road rage is actually a continuum that can manifest itself from yung pinaka-benign na pagmumura o pagsabi ng invectives hanggang sa pwedeng makapatay ka ng tao o manira ka ng properties along the way. Ayon pa sa eksperto, ang kemikal sa utak na tinatawag na serotonin ang responsable sa pagbalanse ng mood ng isang tao. Ang mababang level ng serotonin ay nagre-resulta sa pagiging agresibo ng isang tao. May mga stressor sa buhay na, at saka may mga experiences ng tao that can probably decrease the level of serotonin. Kaya ang tendency nila, mas madali silang magalit, hindi sila masaya sa buhay nila, mas aggressive sila. Kaya pa yung eksperto, nakatutulong ang pagkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Kailangan maganda yung disposition natin sa buhay, masaya tayo. We meet people, tumatawa tayo, lumalabas tayo ng bahay kasi pag lagi nasa madilim, nababawasan daw yung level ng serotonin. Mga igan, para hindi humantong sa road rage ang ating biyahe, narito ang ilang payo mula sa mga eksperto. Maaaring makinig ng mga masasayang kanta habang bumabiyahe. Pakikinig ng music, it enhances yung mood mo eh. Pero tandaan mo, yung music that relaxes, hindi yung music that will make you more aggressive. Kasi may mga music na ang tendency is to pump you up. So, mas magiging aggressive ka ng ganun. So, hindi advisable yan. Siguraduhin din na may baong tubig para hindi ka madaling mabad trip sa mainit na panahon. Sakali namang may driver na manghamon sa iyo ng away, hangga't maaari huwag lumabas ng sakyan. Bumaba ka! Dedemanda kita! Manatiling kalmado at huwag hayaan na uminit din ang inyong ulo. Kumilos kasi once na kumilos ka, wala na, nagawa mo na. Tapos yung take a deep breath, usually 2 to 3 minutes na deep breathing, inhale through your nose, then exhale through your mouth. Iwasan din ang eye contact sa taong naghahamon ng away. Avoid eye contact kasi sabi nila baka daw mas makaasar dun sa kabilang panig. Madalas po nangyayari ito. Importante po, kung hindi man tayo titingin sa mata ng kabilang panig, is pinapanood pa rin natin ang kanilang ginagawa. Kung meron silang gagawin na makakapeligro o makakadisgrasya sa atin, mabuti pong makareact tayo, either makatakas or makadepensa tayo sa sarili natin. Hello, PNP! Kung masangkot sa isang hindi magandang sitwasyon sa kalsada, mas makabubuting humingi ng tulong mula sa otoridad kaysa pairalin ang init ng ulo. Ayaw makipag-usap ng maayos eh. Dapat po gawin natin ang ating parte para maitama ang mga mali sa paligid natin at yung pag-report po sa mga otoridad, isa po ito sa mga paraan na pwede natin gawin. Samantala,
sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Hindi lang sa labas ng mga sasakyan nagkakaroon ng pagtatalo. Isang komosyon sa loob ng bus ang nakuhanan ng video. Sa tagpong ito, pilit pinalalabas ng konduktor ang isang pasahero. Ayon sa uploader, gumamit daw ng vape o electronic cigarette ang pasahero sa loob mismo ng bus. At nang sitahin ng konduktor, naggalit daw ito at nanuntok. Ang bangay ng dalawa umabot pa hanggang sa labas ng bus. Kasi ba't ba naman kasi nagbe-vape sa loob ng bus? Dapat Walang malapit na pulis sa lugar, kaya naman ang mismo driver na rin ang umawat sa kanila. Ayon sa pamunuan ng kumpanya ng bus, hindi na rin nagkaso ang konduktor laban sa pasahero. Ayon sa eksperto, tama ang ginawa ng driver ng bus. Mabuti kung maitigil mo muna yung sasakyan. Kung safe ipara ang sasakyan, ipara ang sasakyan. Kapag nakatigil na yung sasakyan, kung maaari, maawat sila or mapababa sila para hindi na madamay o masaktan yung ibang pasahero na nakalapit sa loob ng bus. Payo naman sa pasahero, umawat kung natansyan yung kaya niyong kontrolin ang sitwasyon. Kung ikaw ay pasahero, kung kaya ninyong awatin ninyo. Pero kung hindi kaya at kayo masasaktan, lumayo na lang kayo. Ang importante, mapababa o maiawat yung mga nag-aaway para wala na or hindi na dumami ang madamay o masaktan. Samantala sa Parañaque City, sa ilang pagkakataon, hindi lang mga motorista ang nagkakaroon ng iringan sa kalsada dahil sa init ng ulo. Sa dashcam footage ito, pagka-alas 12 ng tanghali, makikita ang dalawang lalaki na tumatakbo sa kalsada. Maya-maya pa, isang barangay mobil ang dumating. Bumaba ang mga tanod mula sa mobil at hinuli ang isa sa mga lalaki. Ilang sandali pa, naggagis ng hollow blocks ang isa pang lalaki. Nakaiwas ang mga tanod at ang natamaan ng hollow blocks ay ang kasamahan ng nambatong lalaki. Umantong ang away ng dalawang lalaki ito sa pamamato ng hollow blocks. Ayon kay Juanito Santiago, team leader ng mga responding tanod. Nireklamo sa kanilang barangay ang dalawang lalaki na napag-alamang magkapatid at iimbitahan sana sila sa opisina. Ang reklamo, pinakialaman daw ng isa sa mga magkapatid ang sinasalok na tubig ng isang residente sa lugar. Pinunaraw ito ng residente. Hindi ito nagustuhan ng lalaki kaya niya sinuntok ang nag-iigib na residente. Nakasakayo kami sa mobile ng back-to-back, ng barangay, para imbitahan yung magkapatid. Nung madaanan namin sa Kabiasnan, sa toll gate, tinuro ng kumplenan, bumaba kami. Biglang nagwala yung dalawa, may hawak na bote ng... sabi ko rin sa kumplenan, tumakbo ka na, hahabulin ka niyan, baka madali ka niyan. Ang mga tanod pinagpawag raw ng magkapatid. Inaawat namin. Awat-awat kami ganun. Ngayon nung inaawat namin, kami binalingan. Kami ang pinagbabato, yung sasakyan namin, pinagbabato. Yung kasama ko, pinalo ng hollow block, buti hindi tinamaan. Si Rogelio Cruz Jr., isa sa mga tanod, ay muntik ng tamaan ng hollow blocks. Yung hollow block, di ko alam, nasa likuran ko siya eh. Yung isang kasama kong driver, nakita niya, sinalubong kagad niya. Pag salubong niya, sabay tulak sa akin, napayuko ko. Pag yuko, sabay palo. Kaya hindi ako tinamaan yun. Ang tinamaan yung kapatid sa balikat. Kaya lalo nagalit sa amin. Pagkakataon naman, nanlaban sa amin. Siyempre, pagtanggol namin sarili namin para mahuli sila. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat si Rogelio sa kasamaan niyang tanod. Hindi nasaktan si Rogelio dahil sa tulong ng kanilang driver na si Danilo. Kahit naman po sino, diligtas namin kailangan po eh. Yun po ang trabaho namin bilang tanod. Nakipasalamat ko sa kumpare ko na itulak niya ako eh. Kaya kung tinamaan ako, sigurado, sabog ang ulo ko eh. Samantala, humingi ng tulong sa mga pulis sa mga tanod. Dinakip ang magkapatid at dinala sa presinto. Nakawalan din daw ang dalawa matapos iatras ang reklamo laban sa kanila.